May apat na uri ng tao sa kanluran. Una, ang mga makabayan, ang mga katutubo, ang mga tradisyonalista, mga taong matagal nang narito. At pagkatapos ay may mga sumama sa kanila na ibang tao na nakakaunawa at may malasakit sa kanilang paraan ng pamumuhay. Sa madaling salita, sila ay mga makabayan. Gusto nilang mapanatili ang kanilang paraan ng pamumuhay. Yun lang. Maging ito man ay Kristyanismo o mga sekular na liberal na sabay na umunlad sa nakalipas na 3 o 4 na daang taon. Yun ang una. At ang makabayang kilusan sa buong kanluran ay lumalago. Sige, may pangalawang uri ng tao, ang mga tubong taga rito, naggalit sa kanluran. Nais nila ng anarkiya at pabagsakin ng sistema, kaya itinuturing nilang pangunahing kaaway ang mga makabayan. Kaya handa pa silang makipag-alyansa sa mga taong may malalim silang hindi pagkakasundo, halimbawa, ang mga Islamist, na siyang ikatlong uri ng tao sa usaping ito. Ang mga Islamist ay hayagang, mayabang na kinamumuhian ng kanluran at gusto nilang pabagsakin ito. Pero gusto nilang palitan ng kanluran ng sarili nilang paraan ng pamumuhay, ng sarili nilang uri ng pamahalaan, ibig sabihin, Sharia o Caliphate. Ang ikalawang uri, anti-kanluran tulad ng mga komunista, woke, sosyalista at anarkista, ay nakikisama lang sa mga Islamist hanggat mapatalsik nila tayo, mga makabayan. Pag nawala ang makabayan, sila-sila na lang ang mag-aaway. Sino ang mananalo? May ideya na ako, pero hindi na ako magtatagal para malaman pa, okay? Kasi para sa atin, pareho silang kalaban. At meron pang ikaapat na uri ng tao. Sila ang unang henerasyon ng mga migrante, mga Indiano, mga Chino, at mga taong mula sa ibang kultura. Na bagamat hindi kalaban, ay may ugnayan pa rin sa kultura ng kanilang mga ninuno. Marami na ring makabayan ang nagsisimulang kamuhian sila. Huwag ninyong gawin yon dahil ang iba't ibang migrante ay may malaking potensyal sa integrasyon at asimilasyon. Tingnan ninyong mga Hapones, Amerikano at Vietnamese-Australian. Sigurado akong mapapatunayan din yon ng mga Indian sa tamang panahon. Ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga Indian ay mapapatunayan din na mas tapat sila sa kanilang bagong tinanggap na bansa kaysa sa kanilang bansang pinagmulan. Sa aking mga mahal na Indian, alam kong marami sa inyo ang nadidismaya dahil dumarami ang galit laban sa mga Indian sa Australia, Canada at Amerika. Subukan ninyong unawain na una sa lahat. Sinusubukan nilang protektahan ang kanilang paraan ng pamumuhay at nakikita nilang palaging nanganganib ito dahil sa mga Islamist at sa mga kaliwa. Sige, nakikita nila na malalakas kayo at ipinagmamalaki ninyo ang pamumuhay ninyo bilang Indian. Hindi ninyo ito itinatago at hindi naman dapat. Hindi ko sinasabing itago ninyo ang pagka-Indian ninyo. Pero kapag nagdiriwang kayo ng Diwali, Holi, nagpapaputok o gumagawa ng iba pang kalokohan gaya ng mga trabahong para lang sa mga Indian tulad ng ginagawa ng mga Muslim, nakakasama talaga ito ng loob. Pero umaasa talaga ako na sa paglipas ng panahon o kapag dumating ang panahon, kapag nakita natin ang ikalawa at ikatlong henerasyon, yung mga taong ipinanganak at lumaki dito, sa huli ay makikibagay din sila tulad ng iba, tulad ng ibang grupo. Mangyayari yan. May ilan akong nakitang second generation Indian sa Australia at Britain na obsessed sa kolonyalismo at gustong parusahan ang kasalukuyang United Kingdom. Nakikisa rin sila sa mga Islamist at woke. Si Ashok Kumar, isang propesor sa isang universidad sa Britanya, hindi ko alam kung saang universidad, ang nangunguna sa issue ng reparations at palaging humihiling nito. Huwag mong gawin yan. Mas lalo ka lang din ang kamumuhian, kaya huwag mong gawin yan. Sige, so ito ang apat na klase ng tao, okay? Ang concern ko lang talaga ay sa dalawang grupo, ang mga Islamist at woke, pati alyansa nila. Ang tanging pagkakapareho lang nila ay ang galit nila sa kanluran. May mga taong ganyan talaga. Tingnan mo, si Greta Thunberg pa nga ang nangunguna. Narito siya, nagpoprotesta at humihiling, tatanggapin pa ang mga refugee. Gusto talaga nila ng anarkiya. Maaring hindi siya ganun katalino. Sa tingin ko, hindi niya naiintindihan. Iniisip lang niya na mabuti ito. Alam mo yon? Antay-pantay tayong lahat. Nagmamahalan tayo. Ayos lang lahat. Sa tingin ko, yun lang ang alam niya. Pero alam natin ang mas malaking laro. Ang agenda ng mga globalista na bogin at tunawin ang pangunahing kultura at kaayusan ng kapitalistang kanluran. Gusto nilang palitan yun ang sarili nilang globalistang kaayusan na sosyalista at komunista. Maaring hindi niya alam yon, pero yon ang agenda. Pakinggan mo siya. Isa siyang tanga.
Talagang tanga. Nagprotesta siya laban sa plano ng Sweden na paalisin ang ilegal na migrante. Dati ring woke ang Sweden, pero napagtanto nila. Anong nangyari? Ang Sweden, Norway at Denmark, itong tatlong bansa sa Scandinavia, ang Sweden dati ay isa sa mga itinuturing na pinakamaayos tirhan sa buong mundo. Sa tingin ko, sila ang pinakamauunlad at pinakamaayos tirhan ng mga bansa. Pero sa loob lang na ilang dekada, nasira. Bakit? Dahil sa imigrasyon mula sa mga bansang Muslim. Pero wala siyang pakialam. Sa tingin ko, taga-Denmark siya. Taga-Denmark siya sa tingin ko. Hindi ako sigurado. Ang dating imahe ng Sweden bilang progresibong bansa na pinapatakbo ng pagkakaisa at makataong halaga ay lipas na. Kailangan nating agarang pag-usapan ang ilan sa mga nangyayari rito at maglapat ng lahat ng posibleng presyon sa mga susunod na araw. Alam mo ba kung bakit nangyayari yan? Bakit hindi na tulad dati ang Sweden na makataong utopia? Kasi noong homogeneous pa ang lipunan, marami silang naabot. Pero kapag nagdala ka ng mga tao mula sa mga kultura na ikatlong daigdig, masasamang kultura, ganito ang nangyayari. Oh, sino yung lalaking yon? Wala man lang kahit isang Suweko na makikita. Wala ni isa sa kanila ang Suweko. Kaya nga. Kaya nga. Ito ang dahilan kung bakit hindi na progresibong bansa ang Sweden dahil pinag-iisipan nilang ipa-deport ang mga taong ito. Tingnan mo. Ito ang mga pulis ng Sweden na sinusubukang kontrolin sila. Hindi ito dati nangyayari sa Sweden, mga pare. Ganito ang nangyayari. Pag nag-angkat ka ng third world, nagiging third world ka rin. Hindi maintindihan ng baliw na ito. Sabi pa niya, hindi na raw progresibo ang Sweden. Sa Sweden, ang mga taong dumating dito noong mga bata pa sila, lumaki rito at dito na bumuo ng buong buhay nila ay hindi. Nakita mo kung anong buhay mayroon sila dito. Ghetto at krimen. Mas marami pang pagsabog sa Sweden noong 2025 kaysa sa Afghanistan at Pakistan. Pinagsama pa. Uy, mapapaniwalaan mo ba yon? Maniwala ka ba Afghanistan at Pakistan na halos may digmaan na? Pero mas maraming pagsabog sa Sweden kaysa sa kanila. Sa tingin ko, mas marami pa rin sa Afghanistan o Pakistan. Ngayon, dumarami ang nade-deport na hiwalay sa pamilya papunta sa mga bansang wala silang koneksyon at hindi ligtas para sa kanila. Wala namang ginawang masama ang mga kabataan, sumusunod lang sila. Magaling, Sweden. Wala naman silang kasalanan. E ano kung pinasabog nila ang isang istasyon ng pulis? E ano ngayon? Kung nangikil sila ng pera mula sa isang inosenteng babaeng Suweko, pamilyang Suweko, o kung ginahasan nila ang isang babaeng Suweko. Sinunod nila ang ibinigay na landas, lalo na ang mga anak ng migranteng manggagawa na sa pag-edad ng 18 ay nanganganib mawala ng karapatang manatili dito. Ito ay kasabay ng lalo pang pagiging agresibo at rasista ng Sweden sa politika nito ukol sa migrasyon, gaya ng sa marami pang ibang bahagi ng mundo. Nakikipag-usap pa ang gobyerno ng Sweden sa Taliban para mapadali ang deportasyon bilang halimbawa lang. At itong mga hindi makataong ito. Anong masama doon? Mahal mong Taliban, mahal mong mga Islamista, mahal mong mga Muslim. Anong masama doon? Anong problema sa mga taong ito? Nagdulot ng matinding galit sa Sweden ang deportasyon ng mga kabataang teenager, kaya napilitan ng gobyerno na itigil ang ilan dito. Tingnan mo mabuti. Anong nangyari sa Sweden? Ilalagay ko sa tamang perspektibo. Sino ang dinedeport? Tingnan mo ang Sweden. 60 kaso ng panggagahasa kada 10,000 noong 2010. Tingnan mo kung paano ito pataas ng pataas. Ganyan ang nangyayari sa mga kabataang lalaki na lumalaki mula sa ibang kultura. Nagtataka ako kung welcome ba ang mga woke na liberal na babaeng refugee. Patakarang bukas ang hangganan? Bla bla bla. Mananatili pa rin silang matatag at paninindigan ang kanilang pananaw kahit sila na ang biktima ng mga taong ito. Hindi ko alam. Ewan ko. Hindi ko gustong may masama sa iba, pero sa tingin ko, dapat din maranasan ng mga may matitinding opinyon ang ilang bagay sa buhay. Malayo pa ang solusyon sa problema. Sa mga susunod na araw, maglalabas ng panukala tungkol dito ang pamahalaan ng Sweden. Malaki pa rin ang panganib na marami ang maiwang mapilitang iwan ang pamilya at buhay dito sa bansa. Sabi ni Tom Holman, hindi dapat paghiwalayin sa pamilya, kundi paalisin ang mga kriminal. Pwedeng sumama ang pamilya nila kung gusto nila. Oo naman, bakit hindi ka pwedeng sumama sa kanila? Kaya mas pinipili pa ng mga taong ito na paghiwalayin ang sarili nilang pamilya.
kaysa iwanan ng isang kanluraning bansa na labis nilang kinamumuhian. Hindi ba't kamamhamangha iyon para sa dalawang bansa na madalas ay hindi pa napupuntahan at walang kakilala roon? At kung tatanggapin natin ito, syempre, hindi dito magtatapos. Patuloy pa itong lalawak. Ang karapatang humingi ng asilo ay pangunahing karapatang pantao at hindi pwedeng isantabi. Dapat nating tandaan ang mga kaawa-awang tao na ito. Sobra na talaga ito. Buwisit ito. Kaya kinuna niya ito noong Mayo. Noong 15 ng Mayo, magaling. Ito na naman siya. Nagpoprotesta siya, hinihiling na dalhin ng pamahalaan ng Olanda ang maraming taga-Gaza sa Netherlands. 12 na ang taga-Gaza. Ipakita ko sa iyo ang estadistika mula Denmark ang kanyang bansang sinilangan. Gusto niya na mas maraming taga-Gaza at Palestino sa bansa niya. Kaya pagdating sa panggagahasa sa Denmark, ang mga Palestino, mga lalaking Palestino, ay 12 beses na mas malamang na manggahasa ng babae kaysa sa isang lalaking Danish. 12 beses. Naiintindihan mo at hindi nila ginagahasa ang sarili nilang mga babae. At bigyan din natin ng pansin ang Somalia. Sila ay 20 beses sila. Mas malala pa, 20 beses silang mas malamang gumawa ng panggagahasa sa Denmark kaysa karaniwang lalaking Danish. Hindi rin sila maganda ang ipinapakita sa ibang aspeto. 9 beses mas malamang silang gumawa ng pag-atake sa mga lingkod bayan. 27 beses na mas malamang. 9 beses sa tangkang pagpatay. 20 beses sa blackmail. Sila ang nangunguna. 10 beses silang mas malamang masangkot sa pagnanakaw sa bahay. Sila pa rin ang nangunguna. 9 beses mas malamang silang magpeke kaysa lalaking Danish. Nangunguna ang Somali, 13 beses mas malamang. Sa pandilin lang, tabla sila sa mga Somali, 8 beses mas malamang. Sa malubang pananakit, 12 beses mas malamang. Pangalawa sa talaan. Panghihipo. Hindi nila gusto ang manghipo ng mga babae sa kung anong dahilan. Magaling. Malaking puntos para sa Palestina. Hindi nila gusto ang manghipo. Seryosong issue ito. Salamat sa mga lalaking Palestino sa hindi panghihipo, ngunit dumidiretso pala sila sa panggagahasa. Diyos ko! Hindi sila nanghihipo, kundi nanggagahasa agad. Ang panghuhold up, 16 na beses mas malamang mangyari. Panyanakaw ang numungguna, 8 beses mas malamang mangyari. Kaya nais niya magdala pa ang Netherlands ng mas marami pang ganitong tao. Kamangga-mangga. Noong Abril 30, nagpasya ang pinakamataas na hukuman sa Netherlands na obligadong ilikas ng ministrong panglabas ng Netherlands ang 48 kataong naipit sa Gaza. Obligadong ilikas ng pamahalaang Dutch ang 48 katao. Naaprubahan na silang lahat para sa mga permit sa paninirahan sa Netherlands at karamihan ay mga estudyanteng tinanggap sa mga universidad doon. Walang panghiipo, pero tataas ng husto ang panggagahasa, pagnanakaw sa bahay, at pananakit sa mga lingkod bayan. Kahit malinaw na sinabi ng hatol ang obligasyon ng ministro, nabigo pa rin ang pamahalaan ng Netherlands na kumilos para tulungan ang mga taong ito na makaalis sa Gaza. Dahil dito, 6 na buwan na silang maiwan sa alanganin. Pasensya na. Inaabuso ng Department of Foreign Affairs ang batas sa pagpupumilit na dumaan sa hiwalay na legal na proseso ang bawat may hawak ng visa, kahit may desisyon na ang Korte Suprema sa kaparehong kaso. Tingnan mo itong mga hukuman na ito. Tingnan mo ang mga hukuman na ito. Itong mga woke na hukom, kailangan silang managot. Tingnan mo ito. Ipakita mo sa akin kung anong itsura ng mga tao. Ipakita mo sa akin. Ipakita mo sa akin kung anong itsura ng kapangyarihan. Ipakita mo sa akin kung anong itsura ng demokrasya. Mga siraulo talaga. Tingnan mo, isa na namang kabaliwang eksena. Tumurap ka ng 2 beses kung nasa panganib ka. Bihag pa rin ang jihad. Napakasahol na nagagamit na uto-uto. Pakawalan mo siya sa gitna ng mga taong naging estadistika lang na ipinakita ko kanina. Pagpatay sa digmaan, dapat nang mahiya, babos. Ang babae ito na ipinagmamalaki namin, siya ay isang tunay na bayani. Mga pare, kaya ang mga taong ito ay laban sa kanluran, okay? Sila ay mga taong laban sa kanluran. Kinamumuhian nila ang kanluran. Kinamumuhian nila ang pamumuhay ng mga taga-kanluran. Tangha, pero tangha talaga siya. Sa tingin ko, hindi niya nauunawaan ang mga kahinatnan ng mga pinili niya. May isang woke na baliw na si Harry Eccles. Sabi niya, isa akong puting Brito na lalaki at wala akong issue sa mga migrante mula sa third world na kultura na dumadagsa sa UK. Dahil dito, inatake siya ng marami. Hindi siya nakatanggap ng magandang tugon, gaya ng maiisip mo. May mga makabayan na nagkomento. Isa nga ay nagsabing, hindi yu para ipamigay.
Yun nga yun, hindi yu para ipamigay. Hindi rin si Greta Thunberg ang may karapatang ipamigay yon. Kaya pwede siyang pumunta at tumira sa Gaza o Eritrea o Tunisia. Bukas na bukas ang pinto. Pumunta siya doon. Galit kayo sa kanduran pero gusto niyo pa rin tumira doon. Tapos gusto niyong baguhin ito. Kung gusto niyo ng komunismo o sosyalismo, subukan niyo muna sa mga bansang palpak. Bakit niyo pinapahirapan buhay namin? Kaya dapat tayong lumaban, pare. Hindi ko iniisip na mananalo sila. Marami makabayan na yon, may bagong Western identity na lumilitaw. Ang pagkakakilanlan ng mga makabayang kanduranin. Kaya sumali na sa Telegram group ko. Ang link ay nasa description. Kung saan ang mga makabayan mula sa lahat ng kanduraning bansa, karamihan mula sa Anglosphere, ay nagkakatipon at nagkakakonekta sa isa't isa. Nagbabahagi ng kanilang mga saloobin, ideya, at mga nangyayari sa kanilang paligid, sa kanilang mga lungsod. Pero nananatiling anonymous. Kaya sumali ka at makisama sa mga taong pareho ng pag-iisip